Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa ating Bible Study Online. Kung pamagat nitong ating programa ay Good Night Talks with Pastor Merwin Bakay. So ngayong gabi, ating pong ilaan ang oras na ito para sa ating napakahalagang topic na pag-uusapan. Okay? Ito ay patungkol sa panalangin. Okay, panalangin. So, ang word na panalangin ay ito ay pakikipag-usap sa Diyos. Okay? May kasabihan, ang powerful Christian, a prayerful Christian. Okay? At ang powerless Christian is a powerless or praiseless. Okay? So, ngayong gabi ay let us really concentrate because our topic is knowing the right way of prayer and how to pray. Okay? Ang tamang panalangin at paano manalangin ng tama. Okay? So, maganda po yung ma-refresh po tayo. Alam ko, yung ilan sa atin ay alam na ito. Pero mas maganda po yung ma-master natin. Bakit? Kasi para ma-share po natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. Ito po yung purpose. Okay? Matuto po tayo sa tamang panalangin at matutunan po natin yung kung papaano. And pinakamahalaga nito, atin pong gawin at ibahagi po natin. Kasi very powerful po ang God, handang tumugon, handang kumilos sa ating mga panalangin. Kaya makita po natin yung hamon ng Bible ay ganito. Pray without ceasing. Manalangin na walang patid. At hinamon pa tayo dun sa Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin, sabi ng Panginoon, at tutugunin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan o nakikita. Ito po yung mga verses na nagsasabi sa atin sa kahalagahan ng panalangin. So, I will be using King James Version. Bakit po ito ang gagamitin natin ngayon? Kasi mas nailalabas niya ang tamang pagtuturo ng ating Panginoon. Okay? Ito yung the closest to the original manuscript, okay, of the Bible. So, ito ay King James. Kaya ngayong gabi, let us open our Bible in Matthew chapter 6, beginning verse 5 up to 8, ito po yung mga verses sa tamang pananalangin. Itinuro ng Panginoon yung tamang pananalangin. Okay. Ang sabi po dyan sa verse 5, pagka kayo ay nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga o mga simbahan at sa mga likuang daan, mga crossroads o sa mga labas ng kanilang tahanan, sa mga daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Ito po yung una na tamang panalangin. Kapag tayo po'y manalangin, ayaw ng Panginoon ang pakitang tao. Okay? Ang tawag ng Panginoon dito ay mapagpaimbabaw na panalangin. Sa Diyos, hindi po katanggap-tanggap ang mapagpaimbabaw na panalangin. O yung ang tawag ng Panginoon pa dyan ay mga hypocrites na mga panalangin. So ayon ng Panginoon, yung
pakitang tao na panalangin. Ito po yung tama, ha? Huwag pakitang tao. Anyway, there are two kinds of prayer. Yung corporate prayer, kapag sinabing corporate, maramihan. Meron pong panalangin na marami po tayo. Pero ang tinutukoy ng Panginoon dito ay tinatawag natin na personal prayer. Yung ikaw, kapag ikaw ay manalangin, mag-isa, ikaw. Okay? Kapag tayo manalangin, ay huwag pakitang tao. Ito po ang turo ng Panginoon. Yung, sa ngayon po kasi laganap po ito. Okay? Nananalangin, pero ipinapakita. Yung, kung tawagin nga ay pakitang tao. Para makita ng mga tao na siya ay relihiyoso. Okay? Ayaw ng Panginoon ang pakitang taong panalangin. Ayaw ng Diyos. Hindi papakinggan ng Diyos. Okay? So, pinagbabawal niyan. Ito po yung una, ha? Sa tamang panalangin. Huwag pakitang tao o huwag paimbabaw. Okay? And then another, number 2 na sa tamang panalangin ay sa verse verse 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. So, pangalawa, kapag tayo po'y manalangin ng personal, let's do it secretly. Sabi nga dito, pumasok ka. Hanggat maaari ay walang makakakita sa'yo. Hanggat maaari walang makakapansin sa'yo. Dahil ang iyong panalangin, ang tamang panalangin, ay sa Ama mo lamang sasabihin. Siya lamang ang iyong audience. Okay? Siya lamang ang iyong kausap. So in our personal prayer, whenever we do this, let's do it in secret or secretly. Kaya nga ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y naririto, siya po'y model natin. Umaakyat po siya sa bundok. Kung minsan ay pupunta sa dalampasigan, mag-isa po. At ang kinakausap niya lang ay ang Ama. Kung kaya't ang pangalawa po, na tamang pananalangin ay pumasok ka sa iyong silid o di kaya sa isang lugar. Ang ibig lamang sabihin nito, isang lugar na kung saan tanging ang Ama lamang, ang Panginoon lamang ang iyong kausap. Bukod sa wala pang makakaistorbo at ginagawa mo lamang ito para sa Kanya. Okay? Kasi kung aking balikan yung number 1, ayaw na ayaw ni Lord ang panalangin na paimbabaw o yung pakitang taong panalangin. Alright? Number 3, na tamang pananalangin ay whenever you pray, ang sabi dito ay sa iyong Ama mo sasabihin ang iyong panalangin. Hindi po yung kahit kaninong santo ayaw po ng Diyos. Kahit kaninong disciple, ayaw po ng Diyos. Pangalan ng ibang pangalan, maliban sa Ama. Okay? Ayaw po ng Panginoon na i-address po natin yung panalangin natin kung kani-kanino. Kailangan ay sa Panginoong Diyos lamang tayo mananalangin. Ito po yung pangatlo. Mahalaga po ito. Ano po? Kasi dalawang klase po yung mananampalataya nung unang panahon. Ang tawag po doon ay ang mga Hudyo o mga Israelita, mga taong sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos na may gawa ng langit at lupa, ina-address ang kanilang panalangin.
yung isang grupo ng tao ng panahon ng ating Panginoon ay kung tawagin ito ay hentil. Yung mga hentil, ito yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga gawa ng tao. Mga Diyos-Diyosan. Okay? Kung tawagin ito ay mga nilikha. Sila nananalangin. Ang sabi nga ng Panginoon, basahin niyo po ito, personally, makita niyo, ayaw ng Panginoon na gayahin natin yung mga hentil. Okay? Bagkus, gayahin niyo ang turo ng inyong mga ninuno. Sila Abraham, sila Moises, mga taong sumasamba sa Diyos na buhay. Okay? So, ito po yung pangatlo. Pang-apat, excuse me. Una, do it without any ang tawag dyan, with all honesty. Hindi pa imbabaw. Point number 1. Number 2, ay ang sabi dyan, kailangan pumasok sa silid or anything na secret place na kung saan ang ama lamang yung kausap. Pangatlo, ay you address it to the Father. Okay? Hindi yung kanino. And punta po tayo sa verse 6. And then, sa verse 7 na po tayo. At kapag kayo manalangin, okay? Kapag kayo'y manalangin, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na mga salita. Okay? So ito po yung pang-apat. Kapag tayo po'y manalangin, huwag gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya na ginagawa ng mga hentil. Okay? Ayaw ng Panginoon na kapag tayo manalangin, paulit-ulit, 5 beses, 10 beses, kasi sabi po dito, ito yung ginagawa ng mga sa Diyosan sila nananalangin. Kung tawagin ito, mga hentil, ayaw po ng Diyos. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Okay? So, huwag kayong magsisigaya sa kanila. So, utos po ng Diyos na huwag po natin gayahin ang mga hentil na paulit-ulit po dahil ang akala nila sa dami ng kanilang sinasabi ng paulit-ulit ay papakinggan sila ng Ama. Huwag magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Alam na ng Panginoon ang iyong pangangailangan, okay? Alam na ng Panginoon, bago ka pa lamang humingi, alam na ng Panginoon. Kung kaya't hindi kailangan paulit-ulit dahil sa akala, mas papakinggan kapag paulit-ulit. Dahil ang sabi ng ang reason ng Panginoon, alam na ng Diyos. Kung alam na ng Diyos, isa pang tanong, kung alam na ng Diyos, na alam na pala ang ating pangangailangan, bakit pa kailangan manalangin? Ito po, mismo ang Diyos ang nagsasabi na kailangan ka humingi sa Kanya. Okay? So, utos din ng Panginoon. Ang gusto niya ay humingi tayo sa Kanya. Kung ikaw ay humingi, bibigyan ka, sabi ng Panginoon. Kung ikaw kakatok, pagbubuksan ka. At kapag hanapin mo ako, sabi ng Panginoon, matatagpuan mo ako. Kaya nga po, kaya sinabi ng Panginoon yung pray without ceasing. Kasi sa tuwing tayo nananalangin,
without ceasing din, wala ding hanggan, ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagtugon ng Panginoon sa ating mga kahilingan. Okay? So, ito po yung pang-apat. Huwag paulit-ulit kapag tayo ay manalangin o humingi doon sa partikular na kahilingan na yon. Alright? So, kaya nga makita po natin dyan na mismo ang Panginoon pinaliwanag niya na huwag nating gayahin ang mga hentil sa pananalangin. Na sometimes talaga sa mga hentil ay 5 times, 10 times na paulit-ulit. Ayaw po ng Diyos ang maraming salita. Maalala niyo ba si Pedro nung siya ay nalunod? Siya ay lumubog. Anong sabi niya? Save me! Yun lang po. Dahil alam ng Panginoon ang ating mga kalagayan o pangangailangan. So, yun po yung sa tamang pananalangin. Okay? Huwag pa imbabaw, huwag pa kitang tao, pumasok ka sa iyong silid. Okay? Sa verse 6, sa Ama ka manalangin, huwag yung kani-kanino. Kani-kanino tayo lumapit. Ang requirements ay sa Diyos Ama. Okay? Tayo lumapit. At pang-apat, huwag paulit-ulit sa ating panalangin. Okay? Punta po tayo sa second part. Kung tawagin natin ay paano. Okay? Paano? Paano manalangin? Ito po sa verse 9. So, mismong Panginoong Jesus natin ang nagtuturo kung papaano. Sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. Okay? Hindi po sinabi niya na, this is your prayer. No. Pattern po ang ibig niyang sabihin. Ganito kayo manalangin. So, binigyan po tayo ng guidelines sa content ng ating panalangin kapag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Gawin nawa. Excuse me. Ayun. Ganito kayo magsidalangin. Ito po. Ama namin na nasa langit. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. So ito po yung papaano, how to pray. First, worship. Worship. Kapag sinabing worship, sa ating paglapit sa ating Ama, Ama namin, okay? Sa Ama naka-address, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kapag sinabing sambahin nawa, is acknowledging Him as your God, thanking Him. Sa paglapit natin sa Kanya, sumasamba tayo, ang ating puso ay kinikilala natin na sa Kanya nagmula ang lahat ng ating nakikita, pati ang mundo na ating ginagalawan. Okay? Nagpapasalamat tayo sa Kanya, gumagalang tayo sa Kanya. Ito po yung worship. Pagtitiwala, pagmamahal, pasasalamat, at pagkilala sa Kanya bilang iyong Diyos. Worship. Okay? So, this is how we pray. First, lumapit ka sa Ama, kikilalanin mo siya bilang Diyos mo, may pasasalamat, may pagtitiwala. That is worship. Okay? So, you may even do some worship song. Okay? You can also render Him a worship song. Okay? Yung dinadaan mo sa awit ang iyong pagsamba sa Kanya.
Okay? Kung wala ka namang mga alam na worship song, yung puso mo na buong pusong pasasalamat, pagmamahal, pagkilala, pagpaparangal sa Kanya, that's enough. Okay? So worship, number 1 po, na ingredient or content ng ating prayer, item ng ating prayer ay worship. Okay? And number 2, ano po sabi ng verse 10? Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Okay? Thy will be done on earth as in heaven. Thy kingdom come. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Thy kingdom come. Ano ibig sabihin nito? Surrender. Number 1, worship. Number 2 is surrender. To what? To the Lordship of our God. Kapag sinabing thy kingdom come, ay you are recognizing Him as your King and you belong to that kingdom. Pagkilala sa paghahari ng Diyos. Pangungumpisal mo na ikaw ay anak ng Diyos, na siya ang iyong God, siya ang iyong Lord, at you belong to that kingdom, and you have the right to call Him your God, to call Him your Lord. You have the right and access to ask of anything, to ask of your need. Dahil kinikilala mo na ikaw nga ay you belong to that kingdom. Thy kingdom come. Kinikilala mo ang kaharian ng Diyos. Surrender. Bakit surrender? Kasi ang tinutugon ng Panginoon, ang mga tao na naroon sa Kanyang kaharian. Siya yung hari at ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Very important. Okay? Kinikilala mo. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo na tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Dahil anong sabi ng Panginoon? Sinuman, John 1:12. Sa sinumang tumanggap sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesus, naniwala sa akin, bibigyan ko ng karapatan, tawagin anak ng Diyos. Okay? Maliwanag ito. Hindi lahat ay pinapakinggan ng Panginoon. Isaiah 59:1 and 2. Hindi ko narinig, hindi ko marinig, ang sabi ng Panginoon, ang inyong panalangin. Hindi sa maiksi ang aking kamay, hindi sa ako'y bingi. Ngunit, ang dahilan, sabi ng Panginoon, marumi ang iyong buhay. Ibig sabihin, hindi ka pa nagpapasakop. Hindi mo pa tinatanggap. Hindi ka pa nililinis ng Panginoon. Okay? So, this is number 2. Sa how to pray, surrender. Pagkilala mo, kinikilala mo na siya ang Diyos mo at naroon ka, you belong to the kingdom of God. And if you are in that kingdom, I'll repeat, you have all the right. You can enjoy all the benefit of that kingdom. Lahat ay, kaya nga sabi ng Biblia ay, let your request be made known unto God. Sasabihin mo ang lahat ng iyong pangangailangan sa Panginoon. Bakit? You belong to the kingdom of God. So number 2 is surrender. Okay, surrender. This is how we pray. Kailangan nakasuko ang buhay mo sa Panginoon. Dahil hindi naririnig, kahit makapangyarihan ng Panginoon. Isaiah 59:1 and 2, I'll repeat. Makapangyarihan man ang Panginoon, naririnig niya ang lahat. Pero kung may hadlang, yung hindi ka pa nag-surrender sa Kanya. Okay? So,
Parang katulad dyan sa bansang Pilipinas. Bigyan ko ng kaunting halimbawa. Kapag hindi ka nagpapasakop dito sa bansang Pilipinas, wala kang karapatan i-enjoy ang benefit ng isang citizen. Okay? Ngunit, kung ikaw ay nagpapasakop sa gobyerno, matutuwa ang gobyerno sa iyo. Nandyan ang kanyang protection. Nandyan ang kanyang pagtugon din, benefit bilang citizen ng Pilipinas. So, number 2 is, ikaw ay citizen ng kalangitan. Surrender. You surrender your life to our God, to the Lordship or of Jesus Christ. Number 3, ang sabi doon, sa verse 11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Ito po yung number 3. First, worship. Second, surrender. You have now the right to ask. Kaya sabi niya dito, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Sabihin mo na lahat. Sabihin mo na yung pangangailangan. Bukod sa alam na ng Diyos yan, kinukumantay ng Panginoon na humingi. Kinukumantay ng Panginoon na, let your request be made known. Sabihin mo kung ano yung gusto mo. Maalala niyo ba yung mga nagsilapit sa Panginoong Jesus? Ano ang tanong ng Panginoon? Alam ng Panginoon sila'y bulag? Pero tinatanong pa rin niya, ano kailangan mo? Alam na ng Panginoon ang kanyang kalagayan. Pero bakit kailangan tanungin? Kasi gusto ng Panginoon, you ask of Him. So ito po yung pangatlo. Petition, supplication, or your request. Humingi ka na. Okay? Humingi ka na sa Kanya. At ang sabi ng banal na kasulatan, the Lord delights in the prayer of the righteous. Nais ng Panginoon, kagalakan ng Panginoon, ibigay ang kanilang kahilingan sa mga righteous, sa kanyang mga anak na nagpapasakop sa Kanya. Okay? Pang-apat. I'm sorry. Worship. Yeah, surrender. And then, hingi. Okay? Pangatlo. Pang-apat, verse 12. Yan. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin sa pagpapatawad sa mga may utang sa amin. Verse 12 means repentance and forgiveness. Ipatawad mo sa amin. Magrepent po tayo sa harap ng Panginoon, whatever alam mo, okay, na pagkukulang mo sa harap ng Diyos. Bakit mahalaga ito sa Panginoon? Para laging right ang ating mind, right ang ating heart, righteous ang ating buhay sa harap ng Panginoon. Okay? Kaya nga ang 1 John 1:9, ito ang sabi ng Panginoon, confess your sins to God, and He is faithful to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Okay? Confess your sin to God. He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Ito po yung pang-apat. Mahalaga po ito. Para laging ayos tayo sa ating Panginoon. Mag-repent po tayo and mag-forgive din po tayo. Yan ang sabi niya dyan sa verse 12. Ulitin ko po. Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Bakit napakahalaga yung pagpapatawad? Sabi niya dyan sa verse 14, ganito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, patatawarin naman kayo ng inyong Ama
sa langit. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya nga po, ganito kalinaw po ang sinasabi ng Panginoon kung bakit napakahalaga ang pang-apat. Humingi tayo ng tawad at magpatawad. Bakit? Kapag tayo magpatawad, ano sabi dito? Patatawarin din tayo ng ating Panginoon. At kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Kaya nga po, makita natin sa mga talata sa Biblia ay ganito. When you stand praying, forgive. Kapag tayo daw manalangin, magpatawad. Okay? At kapag tayo magpatawad, anong sabi ng Panginoon? Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Lahat pwede gawin, kaya gawin ng Panginoon kapag tayo po'y nagpapatawad. Dahil kapag hindi tayo nagpatawad, malinaw po ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo papakinggan. At yun ay hadlang sa kapangyarihan, sa pagdaloy ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, sana malinaw ito sa verse 12. Okay? So, ito po yung pang-apat. No? And, the last, pang-lima, sa how to pray o pattern na susundin natin, pattern po natin sa ating mga panalangin, ay verse verse 13. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ito po yung last na content po ng ating panalangin. Yung how to pray. Okay? Ano ba yung nilagay ko dito? Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kung tawagin ko ito ay remaining in God. Okay? Or, nilagyan ko rin ito na commitment. Pagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon. Sa panalangin, sasambitin natin ito. Ang mananatili tayo sa kaharian ng Diyos. Huwag kang umalis. Huwag kang lumayo. Ito po yung panglima na napakahalaga na dapat natin malaman sa ating mga panalangin. Manatili tayo sa Panginoon. Ang sabi nga dito, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami. So, manatili tayo sa Panginoon. Kasi kapag tayo manatili sa Panginoon, hindi tayo matutukso. Tutulungan niya tayo kung meron man tukso, siya rin magbibigay ng lakas sa atin. Yan ang sabi ng 1 Corinthians 10:13. Okay? Siya pa rin yung magbigay ng lakas. Dahil nananatili tayo sa Kanya. Kaya nga po, makita natin, habang tayo ay nananatili sa Panginoon, nananatili rin ang Kanyang pagtugon sa mga panalangin natin. Kumbaga, walang hadlang kapag nananatili tayo sa God. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon? Be perfect, be holy, for I am holy. Holiness means, you are remaining in the will of God. Nananatili ka. Dahil ano sabi dito? Sapagkat iyo ang kaharian. Kanino yung kaharian? Hindi tayo ang hari. Siya ang hari. Manatili tayo sa kaharian ng hari. Dahil ang hari makapangyarihan. Nasa Kanya lahat. Ang hamon ng Panginoon sa atin ay ganito. I own the silver, the gold and the silver. I own the riches, the wealth of this world. I own everything. So, manatili tayo sa kaharian ng Diyos.
Para saan? Para nandun yung protection, nandun yung provision, nandun yung joy, nandun yung peace, nandun lahat. Okay? Ang sabi nga dito, iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian. Manatili tayo. Kasi kapag nanatili tayo sa Panginoon, naroon yung promotion, naroon yung kalwalhatian. Naroon yung provision, nandun yung protection. Kaya ang ganda po ng guidelines kung papaano tayo manalangin sa turo ng ating Panginoon. At ang kalwalhatian, magpakailanman. Okay? Siya nawa. Magpakailanman. Wow! Sa Kanya ang kapangyarihan, sa Kanya ang kalwalhatian, sa Kanya ang kaharian, magpakailanman. So, tandaan po natin, hindi tayo hari. Siya ang hari. So, tonight, I have delivered, I have shared to you ang tamang panalangin at ang kung paano manalangin. To wrap up, huwag pa ibabaw. Pumasok ka sa iyong silid o secret place. Sa Ama ka manalangin, hindi yung kung kanino-kaninong pangalan. Ang sabi ng Acts 4:12, Gawa 4:12, tanging pangalan lamang ng Panginoon maligtas ang sinuman. Tanging pangalan lamang ng Panginoon ang makakatugon. Kaya nga turo ng ating Panginoon, whenever you pray, nasa dyan po yan, use my name. In Jesus' name. Because that name is above every name. When you use that name to the Father, meaning you are under the Lordship of Jesus Christ, God will grant your prayer. Why? Because you surrendered your life, you make Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Okay? At huwag pa ulit-ulit dahil alam na ng Panginoon ang iyong kahilingan. And yung how naman, don't forget to worship, to acknowledge Him, that He is the source. You worship Him, you thank Him, and you surrender your life to Him. Number 3 is, you can now ask because you belong to that kingdom. Okay? You have all the right. And forgiveness and repentance. To put everything right, lagi sa harap ng Panginoon. And the last is, you commit your life to Him. You remain in Him, no matter what. There are trials. There are needs. There are so many tribulation or trouble, fear in this world. But in Him, there is peace. In Him, we have the power. Okay? So, alam ko malinaw po itong mensahe ng Panginoon sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gusto ko na ibahagi niyo rin po ito. Ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang sabi ng Panginoon, call unto me. Tumawag ka sa akin. Tutugunin kita. Ipapakita ko ang aking kapangyarihan na hindi mo pa nasasaksihan. Kung ano naranasan ng mga disciples noon, mga Old Testament people of God, the same God ang ating pinaglilingkuran. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ako nagbabago. I'm yesterday, today, and tomorrow, and forever. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. At sa oras sa ito, kung
kung meron kang kahilingan, itaas mo rin sa Panginoon. I'm going to pray for you. The greatest weapon is prayer. Because whenever you pray, it's the hand of God. You are allowing to move in your situation. Whenever you pray, you are asking the hand of God to intervene in your life, in your need, in your circumstances. Let's come before God. Panginoon, sinasamba ka po namin. Niluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat sa gabing ito na ibinigay mo sa amin. Ito ang gabi na binigay mo para kami matuto sa pananalangin. Panginoon, ngayong gabi, pakinggan mo yung mga anak, pakinggan mo yung lingkod, pakinggan mo ang mga taong ito na sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Meron po silang kahilingan. Panginoon, sinasamba ka po namin. Ikaw ang aming Diyos. Makapangyarihan ka. Ikaw ang may gawa ng langit at lupa. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin. Pinasasalamatan ka po namin, Lord, sa taglay namin buhay sa oras na ito. Kinikilala namin, Lord, ang buhay na ito ay galing sa iyo. Ikaw po nagmamay-ari ng buhay na ito. Lord, patuloy po namin, Lord, na isinusuko ang aming buhay, ang aming kaisipan, ang aming damdamin, aming isinusuko sa iyo, Panginoon, ang aming pamilya. Di po namin kaya isupply ang pangangailangan ng pamilya. Higit sa lahat, Panginoon, sa tulong mo, sa biyaya mo, kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng biyaya. Dahil sa iyo nagmula ang buhay at ang lakas. Ikaw ang nagsabi sa iyong salita, Panginoon, that you are giving us the ability to live and ability to gain wealth. That's why we surrender our whole life unto you. You are our God. You are our Lord. We confess, Lord, that we surrender our lives unto you. We surrender our past, our present, and our future. We surrender, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. And now, Lord, we ask for our present need. I'm not praying for my brothers and sisters who are now with me in this prayer. They are now whispering their personal requests unto you. They are now confessing, oh God, their needs. Lord, I ask you to grant, oh God, their needs. Grant their request, oh God. You know their present situation. I ask you now to grant, Lord, their prayer request. Oh Father, thank you. Thank you, God, for healing those who are in bed. Those who have an illness, those who are sick. I ask God for your miracle. I ask God for your healing power. Oh Lord, whatever request they are now confessing before your throne this moment, I ask you, Lord, to grant it. I'm interceding for them. Hallelujah. God, make our heart right. Make our mind right.
Forgive us, Lord, if ever we have transgressed against you. Whatever shortcomings that we have in our mind, in our heart, or we confess, we ask for forgiveness. And Lord, we will also forgive those who have shortcomings in us. Lord, we will forgive people who have hurt us, people who have say something bad against us. Lord, we will forgive them. We will forgive them. Because you commanded us to forgive. Thank you, Lord. Father, thank you for the words that we receive, the teaching that we received tonight. Father, give us the strength, the wisdom, the ability, Lord, to remain in you. We ask for your grace to be upon us. Keep us always in your presence. We will ask you, Lord, to just lay your hands upon us, uphold us. We decided to remain in you and to commit our lives unto you. Yes, Lord, iaalay po namin ang buhay na ito. Dahil sa iyo lamang may pag-asa. Nasa iyo ang kaharian. Nasa iyo ang kapangyarihan. At nasa iyo ang kaluwalhatian. Salamat po, Lord, sa pagtugon mo sa lahat ng aming idinulog na panalangin. At salamat din, Lord, sa turo mo ngayong gabi. Idinadalain ko, Lord, na ang bawat nakapakinig nito ay kanila ding ibahagi para maranasan ng kanilang mga kaibigan o mahal sa buhay ang kapangyarihan mo, Panginoon. Meron kang himala sa mga taong lumalapit sa iyo dahil sinabi mo in Jeremiah 33:3, Lord, that we will call unto you and you will answer us and show us miraculous things. Things, Lord, na hindi pa namin nakikita o nararanasan. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito na ibinigay mo sa amin. Thank you, God. We give you all the praises and all the glory and all honor. In Jesus' name, everybody say, Amen. Marami pa akong turo dito sa YouTube, sa YouTube ko. Just search Merwin Bakay. Napakaraming teachings, inspiring messages that will keep you strong, keep you and to guide you sa ating journey bilang Kristiyano. And I'm also asking you, I have a request. Please keep on sharing our messages so that many will be saved, many will be blessed. Bye. Good night. God bless us all.